Kila Ju. Si Senators JV, Bam at Tito Soto ay hindi nagbigay ng mga opening remarks. Nagpresentasyon naman ang ilang mga ahensya ng gobyerno, ang NBI, DOJ at Ombudsman. Nagpresenta sila ng mga status reports tungkol sa kanilang mga investigasyon sa flood control projects at ang mga testimonya noong 18. Kinwestiyon ng mga senador ang mga ahensya sa bigat ng ebidensya na napresenta pa so far. Unang nagpresenta ay ang NBI. Ang nagsalita ay si Director Melvin Matibag. Ayon kay Director Matibag, critical si Director Melvin Matibag sa kanyang pag-aanalisa sa joint affidavit ng mga Marines. Ang tawag nila, base dun sa assertion ni Senator Raffy Tulfo, kargador or bodyguard. Ni-report ni Director Matibag na 10 to 20% ng mga claims ng mga Marines ay base daw sa personal knowledge at yung iba at yung mga natitira na 80 to 90% ay hearsay. Sabi niya, wala daw documentary or physical evidence tulad ng CCTV footage o mga resibo para ma-claim nila, para ma-substantiate nila ang kanilang mga claims na sila ay nag-deliver ng pera. Tinanong ni Senator Gatchalian si Director Matibag tungkol sa mga sabi-sabi na mayroong isang informant. Kinumpirma ito ni Attorney Matibag, ni Director Matibag, at pinangalanan ang kanilang informant na si Brent Ragasa, partner ng anak ng isa sa mga Marines na si Anselmo Taberto. Ang claim ni Brent Ragasa, si former Congressman Mike Defensor daw, ay nag-offer ng 5 million pesos kada Marines o kada witness kapalit ng kanilang pagtestigo. Ngunit, sabi din daw ni Ragasa, 350,000 lang sa mga saksi at nagsabi na i-defer nila ang kasagutan sa kanilang abogado na si Attorney Baligod. Ayon kay Director Matibag, si Attorney Baligod personal daw na lumapit sa isang taong nagngangalan Buduan na siya ang nag-recruit ng iba namang mga kasamahan ng mga Marines na ito. At siya din po, si Attorney Baligod din daw ang nag-house sa kanila para i-coordinate ang kanilang pagsasaksi o mga testimonya. Ayon naman kay si Senator Pangilinan naman, itinuro niya na during the prior unauthorized hearing, si Attorney Baligod daw ay nagsasalita on behalf of the witnesses. At agree naman, sumang-ayon naman si Director Matibag na tila coaching daw yon at violation ng Senate rules. Si Senator Ejercito, J.D. Ejercito, ay nagtanong naman kung ang NBI ay nag-a-attempt na i-locate yung mga alleged executive assistants at bagmen ni dating Kongresista Zaldico. Sumang-ayon naman si Director Matibag at kinumpirma na actively nagpo-pursue sila ng leads at committed sila na habulin ang sino man na involved sa korupsyon, including politically exposed persons. Ang politically exposed persons, hindi po necessarily politicians, pwedeng former politicians, former appointees, former government officials, pwedeng current, pwedeng known din na related to certain politicians. Sa pagtitistigo naman at pag-report ng Office of the Ombudsman, sabi ni Attorney Karen Batu na ang Ombudsman ay nagko-conduct sa ngayon ng fact-finding at preliminary investigations sa halos 300 na reklamo from 2025 to 2026. Kinwestiyon ni Senator Bam Aquino at ni Senator Raffy Tulfo ang pag-handle ng Ombudsman sa 18 bodyguards allegations. Sabi ni Attorney Batu,
nilabas niya na ang ombudsman daw ay nag-reject ng collective affidavit o joint affidavit ng 18 dahil hindi ito nakaka-establish ng specific at personal knowledge ng kada affiant. Ngunit, ni-require naman ng Office of the Ombudsman na magsumite ng individual affidavits ang mga ito para masiguro ang kanilang mga reklamo o kanilang mga alegasyon. Ayon kay Director Matibag naman, nung nag-attempt ang NBI na kumuha ng individual statements, tinigil daw sila ni Attorney Baligod, tinigil daw ang 13 out of 18 sa pagpipirma ng individual na affidavits. Kung kaya't 5 lang daw ang nagbigay ng individual na affidavits na nasa record nila. Sa report naman ng Department of Justice, si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon ay nag-report na 14 na ang kaso na in-endorse for preliminary investigation. Ang ilan doon ay na-file na sa hukuman, including yung kaso laban kay Senator Bong Revilla. Ang pinag-uusapan dito ay lahat ng mga corruption-related cases sa flood control. Ninote din niya na may na-recover na sila na 841 million pesos linked to anomalies. At malamang po ito ay ukol dun sa mga isinoli di umano ng ilang mga witnesses. Si Senator Bam Aquino naman ay nagtanong sa DOJ kung ano ang susunod na hakbang tungkol sa mga alegasyon noong 18. In-explain ni Padulyon na ang DOJ ay nag-ooperate doon sa standard na prima facie evidence o kaya with reasonable certainty of conviction. Since na-determine na daw ng NBI na ang mga witness testimonies o ang mga pagtestigo ng 18 ay hindi umabot sa probable cause, hindi rin most likely na ma-file ang kaso ng DOJ dahil mas mataas ang nire-require nilang standard. Sumang-ayon si Prosecutor General Padulyon sa NBI at sa Ombudsman na nakasynchronize daw masyado ang joint affidavits nung 18 kung kaya't very suspicious daw ito. Matapos noon, nag-adjourn ang pagdidinig sa Senado upang maasikaso nila ang mga concerns ng mga biktima ng earthquake. Marami silang mga sinabi dito na questionable. Halimbawa, ang diskusyon tungkol doon sa pagkuha di umano ng lie detector test. Hindi in-explain na ang lie detector test ay hindi tinatanggap sa hukuman. Ito ay investigative tool para mayroon silang magiging basehan sa pag-determine ng liabilities ng mga taong kausap nila o credibility ng mga witnesses. Kailangan ngunit, of course, dahil hindi ito nabanggit, nagmumukha tuloy na acceptable na ebidensya ang lie detector test. Natural, si Senator Risa Hontiveros ang nagtanong kung kaya't it is quite possible na hindi niya alam yung bahagi na yon. Tinatanong ni Sherwin anong pagkakaiba ng hearing at meeting. Actually, sa Senado, hindi yan maliwanag. Meeting siya, characterized siya as meeting dahil organizational. Ibig sabihin, ito ang unang meeting ng Blue Ribbon, allegedly, ng presumptive Blue Ribbon, para ma-constitute ang sarili niya bilang yung lehitimo nga na DRC. It was supposed to be a consultative meeting, pero hindi nila sinabi o hindi nila niliwanag kung ano ang kinukonsulta nila. But they conducted the rest of the proceedings as though it were an inquiry. Sabi ni Roy, pinalitan po ba nilang meeting dahil na-call yung bluff nila na sila ang legitimate DRC? Tingin ko kasi iniiwasan nilang mapilitan, magsabtina o magkaso ng contempt kasi may question. Correct, ganito yon. Kapag naapektuhan ang karapatan ng sino man
ng mga aksyon ng mga senador, magkakaroon sila ng cause of action. Ano yung cause of action? Mayroon na silang lehitimong kaso. Bakit? Ano ang kailangan para makapag-file ng kaso? Ito ay tawag na cause of action. Kailangan may batas, kailangan nilabag yung batas, o kailangan may karapatan at nilabag ang kanilang karapatan. So, at ito po ay justiciable issue, ibig sabihin, the court has jurisdiction doon sa kanilang issue. So, ang iniiwasan dito ay maapektuhan ang karapatan ng ilang mga saksi para hindi sila makaladkad sa hukuman. Umiiwas po sila dyan dahil marami pong controversies sa legitimacy ng mga nakaupo ngayon. Sabi po nila, hindi pa sila fully constituted. Tama. Ano yung ibig sabihin ng constituted? Organized at kinikilala na. Hindi pa sila nabubuo. So, mas magiging questionable ngayon ang epekto ng pagdidinig ngayong araw na ito. Ngunit meron silang pagkakataon na i-questionin ang kredibilidad ng mga saksi na wala naman doon sa hearing na yon o sa meeting na yon. Yusek, yung Supreme Court sa intervention, ang sinasabi rin ng ibang mga legal experts, best option daw ito para finally matapos na yung issue sa leadership ng Senate, lalo na mayroon tinatawag na Gatchalian, tapos Cayetano Black. Ano pong thoughts dito ng Palasyo? Kinilala na ng ehekutibo kung sino ang tunay na liderato. Ito po ay sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung ito'y dadalhin sa korte para malaman ang ano dapat na resulta, nasa kanila po yan. Pero as far as we are concerned, as far as the policy is concerned, we are only recognizing the leadership of Senator Sherwin Gatchalian. Kung nakakausap niyo ang Department of Finance, yung mga economic team ng Pangulo, kamusta raw po yung investors' confidence amid this mga events na nagaganap sa Senate? Sa ngayon ay alam natin na naaapektuhan ng ekonomiya. Hindi lamang po ito, yung buong political tension, lahat ng political noise na ibinabato ng mga obstructionists, ng mga destabilizers. Ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Gumulo ang bansa para maapektuhan ang ekonomiya, at kapag naapektuhan ang ekonomiya, dahil sa kagagawa nila, ibabato na naman nila ito sa Pangulo. Sige, habol ko na lang. Kasi doon sa hearing sa Senate ngayon, dati-rati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakabansa sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, tinawag na 18 kargador. Ano pong reaksyon natin? Sino po nagtawag? Si Senator Rapi Tulfo. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So, nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So, ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So, 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganyan. Salamat po, Yusek. Follow-up question muna kay Christian Yusores, DZMM. Ay ma'am, related lang po doon sa Lindol sa Mindanao. Are we expecting na bibisita po ang Pangulo sa Mindanao or magpapatawag po siya ng meeting with government officials para po maglatag ng update sa response? Sa ngayon po ay talaga pong pinatawag na po, inutusan na po lahat ang mga concerned agencies para sa mabilisang pagtatrabaho. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
Ma'am, with no recognition from the House and the Executive, how does Malacanang see Senator Cayetano's proposal for an interim arrangement? Under this arrangement daw po, since both Cayetano and Gatchalian maintain their legitimate leadership of the Senate, dual signatory and joint certification system for official transactions daw po and documents habang wala pang declared na official Senate President. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po ako, ma'am, regarding po dun sa na-mention po nilang recognize na yung camp ni Sherwin Gatchalian na executive. May plan na po bang magkaroon ng LEDAC meeting? Dahil meron na sa mata po ng Malacanang, settled na yung issue ng leadership dispute sa Senate. Uunahin ko muna mag-report kay Sam ng special session. Sorry po. On another matter, ma'am, kung may naging instructions na po ba si President Marcos on how to address the proposal of the USTR to impose additional tariffs sa Pilipinas for its alleged forced labor cases? Alam natin, simula't simula pa lamang ang mga batas natin at ang pagpapatupad ng mga proseso laban sa forced labor. Alam po natin yan at alam din natin, kamakailan lamang ay mayroong nahuli na isang bar na kung saan kinukundina natin ang forced labor at ang human trafficking. So, ito po ang mensahe natin patungkol po dyan. Kinikilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas, alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa investigation concerning forced labor enforcement. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyan sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan. So, kaya po nating ipaglaban na tayo po ay hindi lumalabag sa batas at tayo po ay kumukundina sa forced labor. Follow-up lang, ma'am. Magpapadala po ba ng team ulit si Pangulo dun sa US tulad po nung inimpose na tariff ng US sa Pilipinas nung last year? Yaan po ang maaaring isagawa at ito po ngayon ay sinusuri kung anong mga dapat na gawin para mapatunayan natin na wala tayong paglabag sa mga aktibidad patungkol sa forced labor. Last na lang for my part, ma'am. May scheduled meetings po si President Marcos later. Makakasama po ba dito yung meeting ni Pangulo sa Uplift Committee or dun sa DepDev committee rin po? Sa ngayon wala pang ibinibigay sa atin na detaling information patungkol dyan, Sam. Thank you po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa alegasyon ng mga witnesses nung last Friday accusing him of accepting maletas dun sa kanyang residence sa Paway? Alam niya na po. Baka po may reaction siya. Ano pong sabi niya? Nakita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganon din po ang matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat. Hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng paghihiring. Mukhang meron pa pong mga nagko-coach. Kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita. Anong consequences ng nangyayari ngayon?
They're low-keying, playing games with ASP, WIN, and the other chambers. I wouldn't characterize it as playing games, but they are trying to hihina ang testimonya nila dahil sa may pinagbago sila. No. Okay, ganito po yun. Hindi minsan, lahat ng testigo ay subject to memory ang mga yan. At kinikilala ng hukuman na hindi precise ang memory. Kung kaya't mayroon talagang nakakalimutan, mayroon talagang minsan mga small details na may pagkakamali. Lalong-lalo na pagpalayo ng palayo from the incident, ang human memory po ay mayroon talagang kahinaan. So, hindi po ini-expect na perfect ang mga witnesses. Gayon din nga, hindi ba't diniscuss din na mismo ng DOJ ang ang NBI na kung masyadong perfect yung puno ng affidavits, yung pag-coordinate ng mga testimonya, ng mga testigo, doon daw sila nagdududa. Kasi minsan talaga, hindi always nangyayari yun. In fact, mas madalas na hindi perfect ang pag-fit ng mga testimonies. Dahil nga minsan may nakakakalimot, minsan imperfect yung ating pagkakatanda o pagkakaalala. So, ang maganda dyan is, kasi ang paglagay sa kanilang testimonya is to the best of their knowledge. Paano na yung impeachment? Sino na talaga ang presiding officer? Until ma-establish po yung legitimacy ng Senate leadership. Kasi ganitong nangyayari. Tila mismo yung mga senador ay parang wala silang GC. Hindi nagtutugma ang kanilang mga sinasabi. Halimbawa, si Senator Win, sabi niya, noong una, acting speaker siya. Pero hindi ka pwede maging acting speaker kung mayroon pang occupant ng posisyon. At tulad ng sinabi natin earlier on, kung ano ang requirements para mailagay ang isang speaker, gayon din po ang requirements para matanggal siya. So kung yung quorum requirement ay majority of the members of the Senate, ganun din ang requirement para matanggal siya at makapagboto ng panibago. Since wala namang 13 members na sumang-ayon sa Senado at hindi sila nakapag-complete ng at questionable yung kanilang pag-establish ng quorum, wala po or kukunti po ang naniniwala doon sa legitimacy or confused ngayon ang mga tao kung anong panig ang lehitimong liderato. Puti, parang di sila nag-under oath. Oo, napansin ko rin yata yun. So, it's possible dahil hindi naman nagte-testify yung mga iyon bilang mga resource persons na mayroong personal knowledge. So, bibigay sila ng kanilang pahayag ayon sa kanilang pag-occupy sa office at kanilang mga obligasyon under their office. Sabi ni Chris, yung hearing nila para sa 8 months nilang kapabayaan. O nga, 8 months ba since yung last hearing? Parang ganun, ano? Doon sa presser na kinonduct sa office ni Senator Robin Padilla, nanawagan ng inhibition at statesmanship si Attorney Baligod. So, nanawagan ng inhibition at nanawagan din ng statesmanship si Attorney Baligod sa mga senador. Sabi niya, concerned daw sila or siya sa Senate Rules on Contempt, lalong-lalo na Senate Resolution 145 na nag-aalaw ng committee na mag-detain ng mga witnesses in places like Pasay City Jail. He argued that Senator Erwin Tulfo should recuse himself from presiding over the investigation out of delicadeza and statesmanship. Dahil nga si Senator Tulfo, particular na si Senator Erwin Tulfo, ay isa sa pinangalanan ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit. Idiniin ni Attorney Baligod na
hindi democratic para sa isang akusadong individual na imbestigahan ang sarili niyang kaso at mag-decide kung ang mga nag-aakusa ay nagsisinungaling. He predicted na kung yung mga sundalo daw ay mag-affirm ng kanilang mga affidavit sa hearing, baka akusahan sila ni Senator Tulfo na nagsisinungaling at isight sila in contempt at mapadala sila sa city jail. Inanunsyo din ni Attorney Baligod na magsusumiti pa siya ng additional na 14 dating mga Marines at empleyado ni Congressman Zaldico kay Senator Robin Padilla. Itong mga individual na to ay nag-deliver din ng pera at handa silang tumistigo sa harap ng Senado. Kay Senator Robin daw nila isusumiti gawa nga ng kontrobersiya kung sino Paslap tol, dito ka na sa Buenas. Secure at legit. May 24/7 customer service pa. Kaya kung pagiging tunay lang, i-Buenas na yan! ang kanilang testigo para makumbinsi ang mga nagdududa. Mayroong parating din na ombudsman investigation. Ayon kay Attorney Baligod, ang 18 ay inimbita ng Office of the Ombudsman sa fact-finding investigation. At inaffirm naman po ito ni Attorney Batu. Ang panel of investigators ng Ombudsman daw ay mag-i-interview sa 18 isa-isa mula starting June 11 at may mga subsequent interviews for June 15 and 16. Ukol naman doon sa ongoing Blue Ribbon Consultative Meeting na nangyayari at the time na nag-presser sila, ayon kay Attorney Baligod, baka dumaan sila pero hindi yata natuloy. Magdadaan sila kay Senator Kiko Pangilinan. Dadaan sila doon sa pagdidinig, ngunit sabi ni Senator Kiko, kinaklarify niya na ito ay consultative meeting lang at hindi official na proceeding. O gayon pa man, sinagot ni Attorney Baligod ang ilang mga major criticisms ni NBI Director Melvin Matibag. Sa claim ni Director Matibag na fake ang mga witnesses at hindi tunay na mga dating sundalo, nagpresenta si Attorney Baligod ng official invitation na galing kay Senator Erwin Tulfo sa grupo ni Senator Tulfo at inaddress ang mga testigo na dating enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines. Kinlaro ni Attorney Baligod na yung grupo ay 16 na dating mga Marines at 2 Philippine Army Reservists. At itinuro na ang NBI ay nag-summon na sa kanila ng 2 beses para ma-verify ang kanilang mga identity. Sa sinasabi ni Attorney Matibag, maliwanag din na medyo slightly confused. Kasi sinasabi niya na hindi sila dating mga sundalo ngunit inaamin na karamihan sa kanila ay dishonorably discharged o kaya awol. Inconsistent po ang ganyan ng mga statements. Kasagutan naman doon sa alleged inconsistencies o sa pagbabago ng affidavit nung tinanong tungkol doon sa pagkakaiba ng original at yung sa sinumiti sa ombudsman, katulad ng police inside the maleta, police helping to deliver the maleta, sabi ni Baligod, hindi totoo yon, yung altered version na yon ng affidavit na umiikot. Kung matatandaan po natin, at the time na nilabas nila ang kanilang affidavit, mayroon din pong lumabas na hindi tunay na sinabi, pinabulaanan na naman ni na Attorney Baligod. Pinansin ni Attorney Baligod na yung panel of ombudsman investigators ay nag-credit na ng affidavits ng 2 sundalo sa kanilang fact-finding report laban kay Martin Romualdez at kay Zaldico at napapatunayan ang kanilang mga statements. So ulitin ko na kung maaalala ninyo na mayroong kinilala ng ombudsman ng mga statements laban kay Martin Romualdez na may ilang mga dating sundalo na nagtestigong nagdala sila ng mga maleta sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez at ito po ay in-uphold. Ikinlaro naman ng ilang mga senador ang mga pinangalanan doon sa affidavit.
kinlaro naman ni Atty. Baligod ang mga senador na nabanggit doon sa affidavit. Inamin ni Atty. Baligod na ang affidavit tungkol kay Lauren Legarda ay hindi tama o incorrect. Doon sa kanilang pagre-review, naalala ng mga sundalo na nung dumating sila sa gate ni Senator Legarda, kinumpirma nila na wala silang nakitang mga maleta nung pumasok si former Congressman Zaldico doon sa compound. Pinorward niya yung correction kay former Congressman Mike Defensor para ibigay kay Senator Legarda at inoffer nila yung ebidensya na yon at inoffer sa kanya na pwede siya mag-file ng perjury cases against 2 specific soldiers para vindicate ang sarili niya. Yung kay dating senador at ngayong Congressman Laila de Lima, may mga nagtanong tungkol sa affidavit na ang pera daw ay dineliver kay de Lima habang siya ay nakakulong pa. Ayon kay Baligod, yung delivery took place after her release during a meeting about the ICC at a townhouse on Park Avenue. He explained that the soldiers mistakenly referred to her as Congresswoman doon sa affidavit, dulot ng kanilang pagrespeto sa kanyang posisyon dahil kahit na technically hindi pa siya Congresswoman nung ginawa nila ang affidavit noong February 12. Yung tungkol naman kay Senator Mark Villar, ayon sa affidavit, may 7 na medium-sized suitcases na idiniliver sa bahay ni Senator Mark Villar noong 2022. Ikinlaro ito ni Atty. Baligod na habang hindi nakita ng mga testigo, ng mga sundalo, na si Senator Villar personally ay tumanggap ng pera, ang naalala nila ay dinala ang mga maleta sa kanyang compound. In-emphasize ni Atty. Baligod na ang mga sundalo ay pinangalanan lamang nila ang mga politicians na kilala nila from television. Mayroon pang ibang mga individual na hinatiran nila ng maleta na hindi nila ma-identify base dun sa mukha. Ngunit kung makita nila o makita nila later on in person sa House at sa Senado, makikilala nila muli ang mga ito. So, ulitin ko para klaro, makikilala nila muli itong mga ito. Meron silang mga dineliveran ng maleta na kung sakasakaling hindi nila ma-identify by name, pero makikilala nila muli kung nakita nila ang mga ito either sa Senate or sa Congress. Sabi ni Sandugo, pero bakit po nawala ang name ni Legarda at Villar? Yun nga po yung explanation nila na hindi po kasi nila nakita and therefore baka maakusahan na naman ng hearsay. Diba? Hindi walang suitcase na dinala daw si Zaldico and therefore hindi relevant yung pagbabanggit pa ng pangalan ni Senator Legarda. Nung naging guest niyo po si Dean at Erwin Tulfo, alam kaya nila na hindi legal ang forum nila? Well, alam nila ang mga argumento laban sa kanila. Pero wala pa naman kasing settled na answer dahil hindi naman ito ay umakyat sa Korte Suprema at sa ngayon, parehong panig ang nag-a-assert na sila ay legal. Tanggol Malacanang at hugas kamay ang mga senador. Ganyan na ba ang Senado ng Pilipinas? Low-level investigations, may sariling RBC, recognized ba based on their own decisions kahit wala ang SP? Ang assertion nila ay maaaring mag-declare vacant ang minority or ang 12 ng vacancies. Ngunit ina-assert ng kabila na kung hindi tama ang quorum ng 13, wala silang magagawa o hindi sila makakakonduct ng business. Ngayon, kung susundin ang Avellino versus Cuenco, ni-raise doon yung issue ng coercive power ng Senado. So, ang tanong is, bakit hindi ginamit ng dating minority yung coercive power nila para magdala ng isang senador sa kanilang session para ma-establish ang quorum? Grabe si Matibag, hindi daw credible yung 18 ex-soldiers dahil wala daw mapakitang resibo ng delivery nila. Sino criminal may resibo ng payment nila? Actually,
resibo yung mga photograph. Paho po yun nung mga executive assistants ni Congressman Saldi. Bakit ganun iba-iba interpretation ng mga lawyers sa batas? Kasi iba-iba po ang mga lawyers at iba-iba po ang role ng mga lawyers. May taga-usig, may taga-tanggol. Diba? Sa defense, may petitioner, may respondent, counsel for petitioner, counsel for respondent. Diba? Counsel for complainant, counsel for defendant. So hindi po pare-pareho ang roles ng mga abogado. Ang tawag sa amin ay advocates. It means that we take a side. Hindi kayo dapat nag-expect na lahat ng abogado ay magbibigay ng objective na punto de vista. Dahil ang mga abogado ay nire-require kapag sila ay maharap sa hukuman to take the side of their client. Okay. Ngayon, kung hindi pa settled ang issue, meaning walang definitive statement ang Korte Suprema, may opinion talaga ang mga abogado at maaaring salu-salungat yan. Pwedeng 5 abogado, 13 ang opinion. Huwag po kayong mag-i-expect at huwag niyong tatawagin na mali o bayad necessarily ang ibang mga abogado. It means that they have taken a side. And that is not exactly a bad thing. Okay? Because lawyers are required to take sides, except if those lawyers are judges. May ground po ba sa kanila na gumawa ng DRC hearing kanina tapos di naman pala legitimate yung hearing and pondo ng bayan ang gamit doon? Well, pwede silang questionin in a taxpayer suit doon sa pag-hold ng hearing, which means gumastos sila ng taxpayers' money, which paid for the time and the use of the air conditioning, the venue, etc. Pwedeng questionin. So, para dun sa nagtatanong, legit ba ang Blue Ribbon o hindi? Yung Blue Ribbon ngayon o hindi? Ganito po yun. Sila mismo ang umaamin na mayroong mga, how do you call this? Imperfections ang kanilang titulo. Halimbawa, ang pag-upo ni Senator Win Gatchalian. Hindi sila nagkasundo. Kailangan ng 13, therefore hindi pwedeng sabihin na bakante yung posisyon. Kailangan ng 13 para ilagay, kailangan din ng 13 para tanggalin. So, yung assertion ni Senator Win sa sa Senate President ay flawed or mayroon talagang imperfections, kumbaga. Pati po dun sa Blue Ribbon Committee, kanina, ang sabi nila ay nagko-constitute pa lang sila ng Blue Ribbon Committee kung kaya't mag-iisip ka kung bakit mayroong mga resource persons at hindi nila pinaupo ang 18 despite the fact that they were present in the premises. Now, ginawa na lang mga reports yung mga heads of agencies or representatives ng mga agencies na nandun para masiguro nila kung sakasakaling hindi sila legitimately constituted, pwedeng i-resubmit yung mga reports na yon to the legitimate DRC. But there is no solid, kumbaga, it is very controversial as of now. Since ang nag-a-allege, ito sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano, since ang nag-a-allege na meron silang quorum, yung kabilang panig, sila ang may burden of proof na legitimate yung kanilang pagpupulong. Okay. Na frustrating ito sa mga nanonood, sa mga sumusubaybay, sa mga netizens at ibang mga ating mga mamamayan dahil kumbaga hindi mamaliwanag kung sino ang lehitimo. Ina-assert ng executive pero hindi po, walang power ang executive magresolba ng leadership issue sa loob ng Senado. Wala ngang power ang joint sessions
maaaring hingin ang permiso ng Kongreso kung magre-recess ng maaga ang Senado o kaya magkakaroon sila, wala silang sessions for more than 3 consecutive days. Gayunpaman, walang ganun na nangyari. Okay? So, for those who are confused, precisely, that is why it needs to be settled. Yung mga nagtatanong, sino ba talaga? Yun nga yung point, hindi po maliwanag. At dahil hindi yan maliwanag, kailangan may resolba yan ng hukuman. Pero walang nagfa-file. Isa ang nag-file, isang school teacher, pero the question is, mayroon ba siyang personality na siya ang mag-file nun? So, as long as hindi maliwanag ang leadership, then the presumption will be on the ones who held the title legitimately last. Okay, which means si Senator Cayetano holds the presumption of the Senate leader. Presumption should be on the persons who last legitimately held the position before the confusion arose. Okay? But, because nga na ang daming nag-a-assert, yung ingay ng kontrobersiya makes things even more confusing for the people. As per PGMN, si Erwin Tulfo is filing libel against Marines sa Pasay Regional Trial Court. Ay, malaki po ang defense ng mga Marines dyan. Kasi ang testimonya sa isang proceeding ay is a defense against libel. Kasi they execute it under oath and it is pursuant to being a witness in a proceeding. What if ayaw makialam ang Supreme Court? Hindi naman po talaga nakikialam ang Supreme Court. They will decide on cases or controversies that are filed before them. So the question is, bakit ayaw mag-file ang mga senador? Hindi rin po maliwanag yan sa akin. So nakikita ko na worried kayo tungkol sa credibility and the alleged inconsistencies. Sinasadya po yan. Yan po is the easiest way to convince you to have doubts about these witnesses. Pero as a practitioner, somebody who actually goes to court and litigates these cases, there is no such thing as a perfect witness. There is no such thing as perfect memory except for those rare occasions where a person has photographic memory. So actually contradictory yun. It is rare to have perfect memory. O mas tama yung statement na yun. So why are you worried about inconsistencies? If we recognize that everybody is human, fallible, and subject to mistakes, you do not expect a person who becomes a witness to suddenly become superhuman at hindi sila magkakamali. Bukod pa dyan, inconsistencies can be explained at inexplain yan ni Attorney Baligot. So number 1, kay Congresswoman De Lima, they created, according to Attorney Baligot, kung hindi ako nagkakamali, Congresswoman na si former Senator De Lima when they created the affidavit, so that's what they called her. So, explainable yan. And if it is explainable, it does not affect the credibility of the witness unless the explanation is illogical, okay, or improbable. Okay? Yung it stretches credulity. Ano pa? Senator Loren, they said that may hinatid na maleta. But upon they corrected themselves saying that they believed it at first, but upon recollection, Zaldico entered the compound of Senator Legarda without a maleta. So, that is an error that they corrected. Again, as long as it can be easily explained or it does not stretch credulity, it will not affect the entire testimony.
This is the reason why defense counsels always or avoid as much as possible joint affidavits. Kasi ang nangyayari sa inyo, isa lang tao ang nagkamali, lahat sa kanila, ginajudge nyo na. Which is exactly what their enemies want you to do. Don't do it. Kung isang tao nagkamali, it is okay because he is human. On the other hand, if you don't believe that he made that mistake, it does not affect the credibility of the 17. Kung isa lang yung nagsabi nun. Ngayong araw na ito, nagkaroon ng isang meeting sa Blue Ribbon Committee. Ngunit nagpatawag naman sila ng mga resource persons. Today, it was an organizational meeting ayon dun sa kay Chairman, presumptive Chairman Erwin Tulfo. So, nag-call to order at sinabi itong araw na ito ay consultative meeting and organizational briefing at nag-call to order si Presumptive Committee Chair Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng alleged new Senate Majority Block. Gagamitin natin ang mga terms na presumptive at alleged dahil medyo confusing pa po at hindi pa ganap ang pagka-establish ng legitimacy ng mga committee chairs, particularly dito sa Blue Ribbon Committee at doon sa Senado itself. Medyo confusing, gawa nga ng mayroong designation, self-designation si Senator Win Gatchalian na siya ay acting Senate President. While at the same time, sinasabi ng mga ibang kalaho doon sa contested session na yon na hindi it follows na kung ano ang requirement para sa pag-elect, yun din ang requirement para sa pagtanggal. And therefore, the presumption is hindi may confusion doon sa legitimacy ng pag-occupy ni Senator Win Gatchalian sa kanyang pwesto bilang acting Senate President. Napag-usapan naman yon during the course of the other opening statements. Hindi malalim ang pag-uusap dahil ang mga present na mga senador ay nandun sa alleged majority block. Ang mga present na senador, si Senator Kiko Pangilinan, Win Gatchalian, Raffy Tulfo, J.V. Ejercito, Bam Aquino, Tito Soto, and Rizzo Hontiveros, in addition to the presumptive committee chair. Ang mga resource persons galing sa NBI, DOJ, Ombudsman, DBM at DPWH. Of course, notable ay wala doon yung 18 former Marines plus 2 at kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Wala rin po ang pinatawag na dating congressman na si Mike Defensor. Instead of attending, nagtungo po ang mga ito minus Congressman Mike sa office ni Senator Robin Padilla at doon nagtungo sa office ni Senator Robin Padilla at doon po sila nag-conduct ng isang press briefing. Nagbigay naman ng opening statements ang mga miyembro ng komite, partikular na si Senator Erwin Tulfo, kung saan kinlaro niya na yung pagdidinig was intended to organize the committee tapos and seek the truth regarding alleged kickbacks from flood control projects. Kinundi na niya yung dating pagdidinig noong June 4 bilang isang make-believe at illegitimate na pagdidinig. Sabi niya, it was conducted without authorization from the recognized committee chair. Siya daw yun. In-emphasize niya na ang mga alegasyon ay kailangan binaback up with concrete evidence at hindi daw hearsay. Si Senator Kiko Pangilinan ay nagbigay din siya ng kanyang opening statement
kung saan nakapokus siya sa legalidad ng bagong committee structure. Sabi niya, yung June 3 or June 4 session na nag-reorganize ng June 3 session na nag-reorganize ng Senate leadership ay legal at constitutional. Sabi niya, ang anumang committee hearing na ginawa noong June 4 ng minority ay void ab initio daw, ayon kay Senator Kiko. Nagsalita din si Senator Raffy Tulfo at siya po ay nagkondena din at nag-criticize sa kredibilidad ng mga saksi. Kinondena niya ang paggamit ng titulong 18 Marines. Sabi niya, marami daw doon ay dishonorably discharged o AWOL at medyo PR tactic daw ang paggamit ng titulong Marines. Pinabulaanan niya ang ilang mga testigo o assertions doon sa joint affidavit ng mga Marines. Sabi niya, factual impossibilities daw yung iba, such as yung claim na nag-deliver ng iPhone 16 noong 2024 at nag-deliver ng pera sa isang non-existent church address at dun din sa akusasyon na hindi pa Congresswoman si Congresswoman Laila De Lima during noong 2024 dahil 2025 siya inelect. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang opening statement, ang kahit anumang Senate investigation ay kailangan may evidence na mananaig over mga kwento-kwento lang. Sabi, she expressed regret that the witnesses did not show up, stating truth doesn't mind being questioned, but a lie does not like being challenged. Ang Senate Secretary na itinalaga ni Senator Win Gatchalian ang inaabutan na ng mga liham ng Kamara bilang pagkilala sa kanya bilang leader ng Senado. Inalmahan po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Anumang kailangang ipadala ng Kamara sa Senado, ipinadala nila sa Senate Secretary. Kanina kay Atty. Renato Bantog na iniabot ng House Prosecution Panel ang manifestation nila na hindi na magkukomento sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Si Bantog kasi ang itinalagang Senate Secretary ng paksyon ni Senador Win Gatchalian na siya nang kinikilala ng Kamara na leader ng Senado. Kay Bantog na rin ibinigay ng Kamara ang sulat tungkol sa paghahanda para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinalagan niya ni Senador Alan Peter Cayetano na patuloy na iginigiit na siya pa ang Senate President. Hindi legitimate si Attorney Bantog. Sinabi na rin ng House Prosecution Panel na si Gatchalian ang kinikilala nitong impeachment presiding officer. Ang gate ng kampo ni Cayetano, siya ang Senate President dahil wala pang 13 ang senador na sumusuporta kay Gatchalian. Pero kung yan lang ang batayan para maging presiding officer, nabago na rin yan ayon kay Senador Cheese Escudero. Nitong June 3 kasi, kasabay ng pagbakante ng 12-member quorum ng mga posisyon sa Senado, binago rin nila ang impeachment rules. Kung dati, otomatikong Senate President ang magiging presiding officer, ngayon pwede nang magbotohan sa kung sino magiging presiding officer, maliban kung ang lilitisin ay isang Pangulo. Parang meron na ring blessing in disguise yun. Bakit? Kung may issue ngayon sa kung sino ang acting o Senate President at magbe-preside, pwedeng pagbotohan yun under our rules. Pero maging yan, illegal umano ayon kay Cayetano. They illegally amended the rules. They illegally had a session. As soon as they have 13, walang problema, sila na. Ayaw rin ni Cayetano na pumayag na si Gatchalian ang pipirma bilang Senate President para sa sahod ng mga Senate employee. Alok niya sa pamamagitan ng liham, dalawa na lang silang maging signatory ng payroll. Nag-offer kami, kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. Ang sagot nila mag-turnover na lang. It was a first step lang kasi sinabi nila open sila. Hindi naman pala sila open. Sabi ni Gatchalian, siya na rin ang kinikilala ng Civil Service Commission na dapat lumagda para sa Senado. Tayo rin recognize, no? Tayo rin recognize. Kamitin ko lang yung union ng Senate at inassure ko sa kanila na yung kanilang salary, sweldo, bonuses, tuloy yan. As far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president.
Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang gustong magparaya o bumitaw talaga dito sa dalawang panig o kampo dito sa Senado, particularly yung Gatchalian Block at yung Cayetano Block, lalo na as of today, parehas pa rin iginigiit nung dalawang grupo yung kanilang karapatan at posisyon dito sa Senate leadership. Tinanggihan umano ni Senator Sherwin Gatchalian ang proposal ni Senator Alan Peter Cayetano na interim setup. Sa isang press conference, sinabi ni Senator Cayetano na upang hindi maipit ang sahod at para sa kapakanan ng mga empleyado ng Senado sa gitna ng legal na gulo, nag-alok siya ng kasunduan sa kapwa niya senador. Bahagi ng proposal na pareho silang pipirma sa mga dokumento nang walang nakalagay na opisyal na titulo o designation. Ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. Gayunpaman, sa pagtanggi umano ng kampo ni Senator Gatchalian, nanindigan si Senator Cayetano na igigiit niya pa rin ang kanyang posisyon pagdating sa pirmahan ng mga dokumento. Bagamat aminado siya na posibleng hindi na makarating sa kanyang opisina ang mga mahahalagang dokumento, hindi niya isusuko ang Senate presidency upang ipaglaban din aniya ang pagiging malaya ng Senado laban sa dikta umano ng ehekutibo. No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yon. Kailangan lumaban tayo doon. Kaugnay nito, nananatili ang posisyon ni Senator Cayetano na iligal ang ginawa ng grupo ng 12 senador sa panig ni Senator Gatchalian na kunin ang liderato. Hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear ha. Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan niyan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. Ang sinasabi ni Senator Cayetano na umano'y tugon ni Senator Gatchalian doon sa kanyang proposal ay kailangan daw i-turn over na ni Senator Cayetano yung mga dapat i-turn over dahil hindi na nga nila kinikilala yung leadership ni Senator Cayetano. Pero as of the moment, wala pa tayong nakukuhang tugon o confirmation mula kay Senator Gatchalian kaugnay dito sa sinasabi nga ng kanyang kapwa senador na si Senator Cayetano. Pero doon sa naunang ambush interview kanina kay Senator Gatchalian, generic yung kanyang naging sagot nang matanong siya kung nag-usap na ba sila ni Senator Cayetano at sinabi niya na bukas naman siyang makipag-usap sa lahat. Pero nabanggit niya doon sa press con niya day after nung change of leadership na kanilang ginawa dito sa Senado ay may plano talaga siyang kausapin yung mga senador o kapwa niya senador na nasa panig ng Cayetano Block. Ito ay upang maayos na o makabalik na sila sa trabaho para mag-unite na nga rin sila at hindi na pag-usapan pa yung issue dito sa Senate leadership, lalo na marami pa silang mga bills na kailangan mapag-usapan o matalakay sa plenary at magkaroon din ng hearing dito sa Senado. Actually, may dalawang pahayag naman si Senator Gatchalian at si Senator Cayetano na dapat nga bigyang priority na yung nangyaring lindol doon sa Mindanao. Actually, may mga inilatag na silang kailangan gawin o plano kaugnay rito, pero hindi nila direktang sinagot kung may balak na silang magkaayos, magkasundo or kung ano yung plano nila pagdating dito sa Senate leadership, kung magkakasundo na ba sila or kung anong gagawin nila, June. Si Senators JV, Bam at Tito Soto ay hindi nagbigay ng mga opening remarks. Nagpresentasyon naman ang ilang mga ahensya ng gobyerno, ang NBI, DOJ at Ombudsman. Nagpresenta sila ng mga status reports tungkol sa kanilang mga investigasyon sa flood control projects at ang mga testimonya nung 18. Kinwestiyon ng mga senador ang mga ahensya sa bigat ng ebidensya na napresenta pa so far. Unang nagpresenta ay ang NBI. Ang nagsalita ay si Director Melvin Matibag. Ayon kay Director Matibag, critical si Director Melvin Matibag sa kanyang analisa
ng pag-aanalisa sa joint affidavit ng mga